balisa. Maliit ka palang anti-Marcos ka. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero ngayon, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihinguran sila parehas ng mga pet nila eh. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 28 election is Marcos. Tataka nga tayo sa gobyerno ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Putangin na yung mga nagsisinungaling nagnakaw. Walang nakasuhan hanggang ngayon. Lalabanan mo yung China. Eh puta yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. Malalim itong pag-uusapan natin na gusto ko maintindihan nyo. Kahit hindi tayo marami rito, ma-share nyo sa lahat. At napaka-importante na malaman ninyo ang sitwasyon ng bayan natin na walang lihim dahil hindi lahat sinasabi sa atin. So yan ang gusto kong maunawaan ninyo sa hapon na ito. At yan ang isi-share ko sa inyo. Pakinggan yung mabuti, napaka-importante. Lahat ng senaryo, sasabihin ko sa inyo. Ito ang pinakamalungkot na Independence Day celebration natin. Bakit? Dahil nagse-celebrate tayo ng independence, hindi dahil doon sa mga foreign oppressor natin. Tayo ngayon ay lumalaban ng ating independence against sa kapwa nating Pilipino, yung mga nakaupo sa gobyerno. Yan po ang sitwasyon natin. Itanin nyo sa isip nyo, hindi nyo kasalanan kung bakit nakaupo sila. Hindi ka ang bayan ang nagupo sa kanila. Ang nagupo sa kanila, yung kayaan sa Comelec. Wala kayong kasalanan. Akala nyo nang binoto nyo sila, hindi. Sa oras na ito, alam nyo ba na nagkakalagayan na sa Comelec? Ang aga-aga pa. Alam nyo ba nakaset up na? Kung sino yung mananalo sa 2028, hinuhulma na nila. Ngayon, tanong, kahit sino pa sikat, kahit sabihin nyo si BP Sara, tanong ko sa inyo, sigurado bang mananalo siya sa 2028? Sigurado! Sigurado ba kayo? Sigurado kayo mananalo siya na yung dayan sa Comelec ng Ben? Gagawin nila lahat para hindi makaupo si BP. Ang dapat natin ayusin, doon muna. Nangarap tayo. Ang bansa natin, hindi pa tayo gumagraduate. Madam, Salve. Doon sa senaryo na kung gusto natin mabago ang bansa, kailangan magpababa tayo ng isang politiko, mag-upo ng panibagong politiko. Tanong, nakailang balik na tayo, ganito pa rin tayo. Sabihin ko sa inyo, inamin na ni PP, hindi na kayang baguhin ang bansa na siya lang. Ama! Sino pa ilalagay mo? Napagpakulangan ni Bibi! Huwag tayong mabuhay sa fairy tale. Ang kailangan natin, labas natin ang katotohanan at sisimulan natin sa araw na ito. Durog na ang pagkatao ni BBM. Kahit sinong Pilipino, kahit foreigner, alam ang korupsyon sa bansa natin. Sir. Hindi pwedeng magkakaroon ng malawak na korupsyon na hindi alam ng presidente. Bakit nananatili siyang nakatayo? Pakinggan niyo itong mabuti. Bakit nananatili siyang nakatayo? Dahil kontrolado Salve. nila Madam ang Salve. pagsishape ng perception through social media and mainstream media. May mga handler sila, magagaling, foreigner. Anong trabaho ng foreigner? Nagbabato siya ng mga information doon sa mga aktor. Ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo, ito sabihin mo. Consolidated yan, coordinated yan. Madali nilang patayin yung totoong
sinishare nyo yung vlog nyo, umiikot lang yan doon sa circle of friends mo. Hindi lumalabas yan. Shadow ban. Troll yan. Yung machine, ang ginagamit nila machine, yung machine nakaprogram. Words, sentence, paragraph, binabantayan ng machine. Sandali nilang i-block yun. So tao, na libo, machine, paano tayo mananalo? Lahat pa na lumalabas sa mainstream, totoo? Sagot! Lahat na lumalabas sa social media, totoo? Hindi! Ang totoo kayo! Kayo nagtsatsaga rito araw-araw! Kayo ang totoo Pilipino! Umalis namin, tama! Hindi mababago ang bansa natin pag hindi tayo nagsishare ng katotohanan. Dapat yung maintindihan, sumama kayo sa kalsada. Mas maganda pa nung wala tayong cellphone eh. Bakit? Pag sinabi mong punta tayo doon, hala, ang dami kagad punta. Kasi walang balita, nasa kalsada lang balita. Bakit hindi tayo dumadami? Kasi lahat nakabantay sa cellphone. Ang mindset ng karamihan, kukunti pa lang sila. Pupunta ako nung pagkarami na sila. Eh, 1 milyon kayo, ganun ang kaisipan. Lilipat sila. Paano tayo dadami? Hindi kailangan na sumigaw tayo na ang forces, mag-withdraw kayo ng support sa presidente. Ang forces, mag-kudeta kayo. Ang forces, hindi yun ang sigaw natin. Ang sigaw natin, huwag kayong mag-withdraw sa Pangulo. Huwag kayong lumaban sa gobyerno. Pero putang ina, supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo. Ang bansa natin kritikal. Totoo naman eh. Circle lang naman. Kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan, walang susuportang pulis, walang susuportang military. Ulitin ko, kapag hindi nagpakita ng pwersa ang taong bayan sa legal na paraan, walang susuporta sa ating pulis, walang susuporta sa ating military. Hindi pwede silang mauna. Pero pag nakita nila, 1 milyong Pilipino, sumisigaw ng katotohanan, sumisigaw ng karapatan, sumisigaw ng kalayaan, susuporta yung mga yan. Tama! Tama! Mali! Bakit? Pagod na rin sila. Alam nila ang gobyerno ang mali. Alam nila ang taong bayan ang tama. General Browner, sir, sana makarating ito sa inyo. Hindi nga yan eh. Hindi pa tayo 1 million. Sinabi ng mga sundalo, brave soldier, lagi ka sa kondo ni Romualdez. Kung may bitbit ka o wala, nasa iyon. Magre-retire ka na ngayong July. Mandatory requirement. Sana makarating ko sa'yo. Minsan ka na naming nakaharap face to face. Hinarap namin ang Armed Forces of the Philippines. Face to face. General Browner, lahat ng mga generalya, battle staff, from J1 to J10, face to face. At lahat ng senior generals. Sinabi namin yung problema ng bansa. Sumagot sila. Ano sagot nila? Hindi kami bulag. Hindi kami pipi. Hindi kami bigi. Yun ang sagot niya. Hanggang ngayon yung pa rin ang sagot niya, mag-retire na siya. General Browner, you will go down in history as part of the corruption ng gobyernong ito. Ulitin ko, General Browner, hindi kami sumisigaw na mag-withdraw ka ng support sa presidente. Hindi namin sinisigaw na magplano kayo ng extra constitutional means. Wala kami sinisigaw na ganon. Ang sinisigaw namin, ulitin ko sa'yo, putangina ka! Supportahan niyo yung nagsasabi ng totoo! Kapwa niyo sundalo, sasabihin niyo sinungaling! Kapwa niyo sundalo, nagserbi sa bayan, sasabihin niyo hindi dapat tawagin na ex-marine! Yung mga kapatid nating pulis, minsan may friction tayo, depends. Pero normal yan.
natin yung gusto natin sa damdamin natin. Nautusan lang yung mga yan. Ang pinakadelikado, i-share nyo, pakinggan nyo. Yung binanggit ni Pig Lacson na disgruntled na ang karamihan ng AFP up to battalion level, may pinagmumulan yun. Nabasa nyo? Sino nakabasa? May pinagmumulan yun. Senaryo. Importanteng malaman nyo yung senaryo. Paano? Kung may kamay ang US at sabihan yung mga junior officer, mag-military hunta kayo. Walang uupong politiko. Walang uupong sibilyan. Puro military. Ikaw, DBM, exile ka. Ang i-DBA namin si Romualdez. Alam nyo ba yan? Hindi ko sinasabing totoo yan. Pero yun yung na-analyze namin na posibleng mangyari sa bansa natin. Hindi na tayo magkakaisa. Huwag tayong mangarap na magkakaisa pa tayo. Bakit? Ultimo nga sa pamilya natin eh. Hindi tayo magkakaisa ng isipan. Sinasabihan tayo ng mga anak natin. Ano ka ba? Pagtatanda mo na sa kalsada ka to, makasagasaan ka dyan eh. Sa bahay ka na lang, matulog ka na lang. Tama, mali? Kung sa bahay hindi tayo nagkakaisa, huwag tayong mangarap na magkakaisa tayong lahat at hindi mangyayari na milyon lalabas sa kalsada. Bakit? Ang hirap ng buhay. Pag hindi pumunta ka sa kalsada isang araw, daily ang tinatanggap mo, weekly. Isang araw mo wala sa'yo, anong pagkain mo? Sakripisyo na lang. Yun na ang gustong makita ng mga kapatid nating pulis at kapatid nating mga kasundaluhan. Sama-sama tayo. Ano gagawin natin? Tama na. Hirap na kami. Bakit nandito tayo? Sasabihin nila, putangin na mga buwang yan eh. Supporter ng mga Duterte yan eh. Lahat, kahit hindi tayo Duterte, sasabihin Duterte yan eh. Pag bumangga ka sa gobyerno, Duterte ka kagad. Pag may sinabi ka agad sa gobyerno, Duterte ka agad. Hindi niyo ba alam na marami ng Marcos loyalist at marami ng mga dilawan ang gustong umalis doon sa partido nila, sa grupong kinapibilangan nila? Gusto lang nilang umalis. Kaya lang, wala silang mapuntahan dahil ayaw rin nila yung mga Duterte. Kaya ang isipan nila, dito na lang kami sa BBM, dito na lang kami sa dilawan. Hindi niyo ba naisip? May nag-iisip na isang ali. Sino yun? Hindi nila nahatak. Ang ginugurong nila ngayon, si Risa Hontiveros. For how many years? For Diyos por Santo, Senator Risa. Maliit ka pa lang, anti-Marcos ka. Bago mag-eleksyon, anti-Marcos ka. Nung nanalo si Marcos at nakikinabang kayo, hindi ka na anti-Marcos. Si Marcos naman, ang ayaw magpalibing at nagpatalsik sa tatay niya, mga liberal. Pero ngayon, okay na rin sa kanya sa liberal. Naghihinguran sila parehas ng mga pet nila eh. Liberal. Makabayan. Marcos. Nagkaisa sila gamit ang mainstream media. Hindi ko sinasabing bayaran lahat. May mga kaibigan ako sa mainstream media, mababait. Nagkataon lang na reporter lang sila, cameraman lang sila, hindi naman sila nag-design. Pag nag-capture ito yan, dadalhin sa office nila, doon sa editor nila. Yun na nagsasabi, huwag mo ilabas yan. Splice mo yan. Bakit ayaw nila sa mga Duterte? Para maintindihan nyo. Dahil, nung panahon ni Digong, halos mawala na sa mapa ang liberal. Halos mawala na ang Makabayan. Mga CPP, NPA, NDF, halos mawala na. Kaya ayaw nilang may makaupong Duterte. Dahil baka mawala na talaga silang tuluyan sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kaya nagkaisa sila. Their only vehicle para makarating sa 28 election is Marcos. Kaya nakisakay sila ron. Ang protekto
Doon naman ni Marcos, laban sa mga Duterte para magprotektahan siya, gamit niya ngayon makabayan at liberal. Naintindihan niyo na po. Malalim ang problema ng bansa. Huwag kayong matakot kasi wala naman tayong sinisigaw na revolution, wala naman sedition. Although yung iba na, nagtataka nga tayo sa gobyerno ito eh. Pag nagsalita ka ng totoo, ikaw kakasuhan. Tutangin na yung mga nagsisinungaling nagnakaw. Walang nakasuhan hanggang ngayon. Tayo nagmamarcha dyan. Mapayapa. Nagmamarcha. Wala man tayo sinisigaw na anti-government. Nagmarcha, makabayan. Ang laki-laki. CPP, NDA. Ando pa yung banner nila. Puta, hindi nila ina-aresto. Harapan na. Bago ako magtapos, mga kapatid, ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Minsan lang kayong mainstream media, minsan lang kayong mabubuhay. Kayong social media vlogger, minsan lang kayong mabubuhay. Mga senador, mamamatay rin kayong lahat. Mga congressman, mamamatay kayo. Presidente, vice president, lahat tayong mamamatay. Walang mananatiling nakatayong ito. Habang may hininga pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang nagsasama-sama tayo, habang malakas pa tayo, mag-set tayo ng date, 3 araw lang. Yayain nyo, pati mga kaaway nyo. Awayin nyo mga kapitbahay nyo, awayin nyo. Patuloy yung bahay. Lahat ng kapitbahay, patuloy na bahay. Putangin nyo, suntukan tayo sa Senado. Doon kayo pumunta. Go tayo! Go! O, dinadami tayo. Simulan bukas! Gawin natin! 3 araw lang. Yayain nyo kahit kaaway nyo. Tapusin na natin ito. Kayo ang mag-set, hindi kami. Kayo ang mag-uusap kung kailan. Pag hindi natin ito tinapos, ang bansa natin mapupunta sa kamay ng foreigner at gagamitin tayong proxy war sa napipitong gera ng US at saka China. Magiging Ukraine tayo. Yun nagsasabi dyan ng mga sundalo. Lalaban tayo! Sabi ng mga sundalo si Browner, we are a high experience military. Puta na, ba't di ako naniniwala? Lalabanan mo yung China. Eh puta yung mga rebelde sa bundok, di nyo matapos eh. China pa. Sa mga kapatid natin, pulis, pasensya na kayo, minsan nagkakaroon ng friksyon. Ginagampanan nyo trabaho nyo, yung galit ng taong bayan, nakikimkim, gustong pakawalan. Nagagalit ang taong bayan, pagka mas kinakampihan nyo, yung makabayan, yung liberal, yung Marcos, kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Sinong di magagalit doon? Mga kapatid, iisa lang itong bansa natin. Ang ikakapanalo ng bansa natin nasa pagkakaisa. Ulitin ko, ang ikakapanalo ng bansa natin isa lang, nasa pagkakaisa. Pilitin nyo na, hatakin sila. Pumunta tayo, pumili tayo sa isang lugar na payapa. Pakita natin numbers natin. Kaya natin sinisigaw si Sara. Kahit yung iba sa atin hindi siya gusto. Pero yung mga abogado, bakit siya sinisigaw? Kasi siya yung constitutional successor. Pag sumigaw tayo ng iba, unconstitutional yun, extra-constitutional yun. Kahit ayaw natin, ano gagawin natin? Siya yung susunod eh. Ang problema, pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Yung presidente, alam kahit na mga elementary, bangag. Yung apo ko nakita sa TV, sabi ng apo ko, bangag. Nagtaka ako eh. Alam na natin lahat, majority. Wala na tong gobyerno natin, wala na to. Yung sinasabi niya iba eh. Kaya nalalagpok yung bansa natin. Paano kung hindi pala kaya ni BP Sara? Nanawagan ako sa kanya, sumagot siya. Ang sagot niya maganda. Gusto kong makita ng taong bayan kung gaano kasama si BBM hanggang katapusan. Ulitin ko napanood niyo ba yun? Gusto niyang matapos. Ang sasabihin ko sa kanya, BP, simula sa araw na ito
hanggang sa 2028, isang taon mahigit pa. Yan gap na yan, gap, galing ngayong araw hanggang sa 2028, yan gap na yan. Nag-i-invite tayo ng more disaster to happen. Baka pagdating ng 2028, iba na senaryo. Maraming pwedeng mangyari. Ulitin ko, hindi tayo sumisigaw ng unconstitutional, extra-constitutional. Wala tayong sinisigaw sa military. Mag-kudeta kayo, mag-averga kayo sa gobyerno, mag-withdraw kayo, walang ganon. Ang sinisigaw natin, protektahan nyo yung nagsasabi ng totoo. Bakit nyo ginigipit na pumasok dyan? Yung 18 brave soldier, yung 7 na Marines na additional, yung 4 na Coast Guard na active na papasok dyan. Kaya sino nag-lockdown dahil ayaw nilang mag-hearing eh. Eh sa atin yan eh. Building natin yan. Kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Ulitin ko, kahit pumasok tayo dyan, legal yun. Atin yan. Kaya hinihikayat ko, milyon rito, kahit hindi milyon, 100,000. Babantayan natin ito, sasabihin natin kay Cayetano, bago ka bumaliktad, Cayetano, mag-hearing ka, tapusin mo. Lahat ng Marines papatawag, tapusin nyo, marathon hearing, 3 araw, 5 araw, tapusin nyo. Dito kami taong bayan, hindi namin papapasukin ng NBI, hindi namin papapasukin ng pulis, kahit magkamatayan, tapusin nyo yung hearing. Go! Magdasal tayo mga kapatid. Ulitin ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. At never na ito mauulit pang muli. Kaya natin ito ginagawa para sa mga anak at apo ng ating mga kapulisan. Para sa mga anak at apo ng ating kasundaluhan. Para sa mga anak at apo ng mga dugonyong politiko. Kaya natin ito ginagawa. Hindi lang para sa atin. 3 araw ang hinihiling ko, mga kapatid. Mag-uusap-usap tayo, tapusin natin ang laban. Magandang hapon sa lahat. Hey!